Si Jiro ay isang batang walang kaibigan na nalulungkot dahil lahat ng kanyang mga kaklase ay iniisip na siya ay kakaiba. Kasalukuyan siyang naglalabas ng sama ng loob tungkol sa kanyang mga problema at tumatanggap ng pep talk, sinasabihan siyang yakapin ang kanyang mga natatanging katangian, pero ang nagbibigay sa kanya ng pep talk ay ang kanyang aso. Kaya medyo naiintindihan ko kung bakit naisip ng mga kaibigan niya na kakaiba siya. Lumabas na si Jiro ay ipinanganak na may kakayahang marinig ang mga boses ng lahat ng mga hayop sa paligid niya, ngunit ang pakikipag-usap sa mga hayop palagi ay nakakatakot sa iba. Kaya nang lumaki na si Jiro, ang tanging mga kaibigan niya ay ang mga hayop sa paligid. At gagawin niya ang lahat para mapanatiling ligtas ang mga ito, kahit na makikipag-away siya para protektahan ang ilan sa kanyang mga kaibigang hayop mula sa mga delinquent na gustong manggulo sa kanila. Matapos palayasin ang mga salarin, nagpasalamat ang pusa at uwak kay Jiro sa kanyang tulong dahil madalas silang pinahihirapan ng 3 kamakailan, pero sabi ni Jiro ay walang anuman at naglakad na pauwi. Pagbalik niya, agad siyang pinagsabihan ng kanyang lolo dahil alam niyang nakipag-away na naman si Jiro. Sinabi niya kay Jiro na hindi niya siya tinuruan ng mga teknik ng shinobi para lang maghanap ng gulo at manakit ng tao sa kanilang lugar. Sinabi niya kay Jiro na pinapahiya niya ang kanilang apelyido, pero sinabi ni Jiro na wala siyang pakialam sa kanilang tanga-tanggang apelyido at iyon ang nagpagalit sa kanyang lolo. Kaya't kinuha niya ang pamana nilang katana at sinimulang habulin si Jiro. Pagkalipas ng kaunti, sa wakas ay humupo na ang matanda. Kaya abala sila ni Jiro sa pagbuo muli ng mga pinto, pero may pagpupulong ang lolo sa komunidad na dapat atendan. Kaya sinabi niya kay Jiro na kailangan niyang umalis at babalik siya ng late. Kaya't sinabi niya kay Jiro na isara ang bahay bago matulog. Si Jiro ay nagmura sa kanyang sarili ngunit pumayag sa kanyang kahilingan. Ngunit, sandali lamang ang lumipas, nang dumating ang uwak na iyon at hinanap si Jiro at humingi ng tulong dahil may pusa na nasa panganib sa gubat. Wala namang ideya si Jiro kung ano ang nangyayari, pero sinundan niya ang uwak. At nang makarating siya sa lugar, nakita niya ang isang pusa na malubhang nasugatan sa ilalim ng puno. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Jiro o ng uwak ang pusa na ito dito, at wala silang ideya kung ano ang nangyari dito, pero mukhang humihinga pa ito, kaya nagpasya si Jiro na gawin ang lahat ng makakaya niya para iligtas ito. Nalaman na bago ang puntong ito, ang pusa ay isang nilalang nakilala bilang Rago, ang manlalaman ng araw, at siya ay tinawag ng isang misteryosong grupo na nagnanais gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kanilang sarili, ngunit tumanggi si Rago na sumunod sa kanila, kaya't sinubukan siyang patayin ng kanyang mga tagatawag dahil dito. Sa susunod na pagbukas ni Rago ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang mainit na kutson ng pusa sa bahay ni Jiro, at sandali lamang, pumasok si Jiro upang tingnan siya. Masaya si Jiro na makita na gising na ang pusa dahil, sa tindi ng pagkakasugat nito, hindi siya sigurado kung makakaligtas ito o hindi. Nagdala siya ng isang mangkok ng tubig para sa pusa dahil inisip niyang baka nauuhaw ito, at pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili niya, hinihiling na ipakilala rin ng pusa ang sarili nito. Iniisip ni Daigo na baka tanga si Jiro dahil kahit sabihin pa niya ang pangalan nito, walang paraan na maiintindihan ng tao ang mga salita ng pusa, pero sinabi ni Jiro na hindi maganda ang tawagin ang mga tao na tanga ng walang dahilan. Nalaman na kayang intindihin siya ni Jiro ay labis na ikinagulat ni Daigo kaya tumakbo siya sa ilalim ng kama at tumangging lumabas dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Naiintindihan ni Jiro kung bakit magugulat si Daigo kung hindi pa siya nakakapagsalita sa isang tao dati, pero tinitiyak niya na wala siyang panganib dito. Gayunpaman, hindi madaling makumbinsi si Daigo. Wala siyang nararamdamang anumang espiritual na enerhiya mula kay Jiro, kaya sigurado siyang tao talaga si Jiro, pero para sa kaligtasan, nagpasya siyang manatiling nakatago doon hanggang makahanap siya ng pagkakataon na makatakas. Ngunit, isang sandali lang, lumabas si Jiro na may dalang pagkain, at lahat ng pag-iingat ni Daigo kanina ay nawala dahil talagang gutom na siya. Natatawa si Jiro kung gaano kadali napapayuko si Rago, pero walang kahihiyan si Rago at sinabi niyang walang lalaking gutom ang tatanggihan ang pagkain. Naiisip din ni Jiro na nakakatawa na ang isang pusa ay tinatawag ang sarili na tao, pero nagalit si Rago at sinabi kay Jiro na hindi siya pusa. Formal niyang ipinakilala ang sarili bilang isang immortal o kung ano ang mas karaniwang kilala dito bilang Mononoke.
Ang mga Mononoke ay madalas na kumukuha ng anyo ng mga tao o hayop at sama-sama sa kanilang paligid ng hindi napapansin ng mga tao, at hindi talaga naiintindihan ni Jiro, pero kung ang mga Mononoke ay talagang mga makapangyarihang nilalang, tinatanong niya kung paano nauwi si Rago sa ganitong kalagayan sa simula pa lang. Ipinaliwanag ni Rago na ibang Mononoke ang gumawa nito sa kanya, at nang magtanong si Jiro kung bakit nangyari ito, sinabi ni Rago na hindi siya sigurado sa mga detalye dahil hindi niya matandaan ang lahat, pero naaalala niya na ibang Mononoke ang gumawa nito sa kanya, at ang dahilan kung bakit sila umatake ay dahil gusto nila ng tulong niya sa isang bagay at tumanggi siya. Nagsisimula ng maunawaan ni Jiro kung ano ang nangyari dahil mukhang, pagkatapos tanggihan ni Rago ang mga ito, sinugod siya ng mga ito. Bagaman hindi talaga naiintindihan ni Jiro kung bakit tinanggihan sila ni Rago sa simula, dahil inisip niya na bilang isang Mononoke, gusto nitong tulungan ang isa sa kanyang sariling lahi. Gayunpaman, sinabi ni Rago na talagang kinamumuhian niya ang mga tao tulad ng lalaking iyon dahil sila ay mga parasitiko na gustong magpanggap na matatag ngunit wala namang magawa kundi umasa sa kapangyarihan ng iba. Hindi talaga iniisip ni Rago na may silbi ang pagsasabi ng lahat ng ito kay Jiro, dahil bilang tao, malamang na hindi siya maniniwala sa kahit isang salita na sinabi niya, pero pinaaalalahanan siya ni Jiro na kausap niya ang isang bata na nakakapagsalita sa mga hayop sa buong buhay niya, kaya ang pag-iral ng mga immortal na halimaw ay hindi gaanong nakakagulat sa kanya. Samantala, sa kagubatan, isang babaeng ahente ang nakatagpo sa lugar kung saan unang natagpuan ni Jiro si Rago, at iniulat niya sa HQ na nakakita siya ng isang pool ng dugo na kanyang kinumpirma na kay Rago, ngunit wala siyang nakikitang espiritual na presensya nito, kaya malamang na nagtago siya malapit. Sinabi ng kanyang boss na maghintay siya sa pagdating ng natitirang bahagi ng search team, kaya pumayag siyang umatras at naglaho sa mga puno. Mukhang may iba pang tao sa gubat na naghahanap ng mga bakas ni Rago bukod sa kanya. Sa parehong oras, sa bahay ni Jiro, abala siya sa pagbibigay ng pal-aigo kay Rago upang magpahinga, at humahanga siya sa bilis ng paghilom ng mga sugat ni Rago dahil mukhang halos bago na siya ngayon. Ang pagligo kay Rago ng ganito ay nagpapaalala kay Jiro kung paano niya ginagawa ang parehong bagay sa kanyang aso, si Nachi, noon. Siya ang pinakamalaki at pinakamalambot na aso na maaasahan ng isang lalaki, at tuwing siya ay binubuli o nasasaktan, lagi siyang humihingi sa kanya na paliguan siya dahil alam niyang iyon ang nagpapakalma sa kanya. Kinagabihan, natulog si Jiro, pero sa sandaling akala ni Rago ay tulog na siya, umakyat siya sa bintana at naghanda ng umalis. Ayaw niyang umalis ng ganito dahil malaki ang utang na loob niya kay Jiro sa pagligtas sa kanyang buhay, pero kung mananatili pa siya dito, mapapahamak lang si Jiro. Pagkatapos ay tumalon siya sa bintana, ngunit pagdating niya sa lupa, medyo natambo siya dahil kahit na gumaling na ang kanyang mga sugat, hindi pa niya naibabalik ang kanyang buong lakas. Malapit na siyang umalis sa compound, ngunit bigla na lang lumitaw si Jiro sa likuran niya at tinanong si Rago kung saan siya akala niya pupunta sa ganitong kalalim ng gabi. Nagulat si Rago dahil swear niya na nakita niyang natutulog si Jiro sa itaas, pero inasahan ni Jiro na baka gumawa ng ganito si Rago, kaya nag-set up siya ng dummy illusion sa kanyang kama para lokohin siya. Baliwala na ang mga murang tricks, sinabi ni Rago sa kanya na hindi na niya kailangang alalahanin ang kanyang mga gawain dahil sobra-sobra na ang kanyang nagawa, pero tumanggi si Jiro na tanggapin iyon at pinaalala kay Rago na siya ang nagligtas sa kanyang buhay, kaya responsibilidad niya si Rago hanggang sa siya ay ganap na gumaling. Sinabi ni Rago kay Jiro na hindi siya humingi ng tulong mula sa kanya, at sa katunayan, magiging ayos lang siya na mamatay doon kung hindi lang nagpakita si Jiro. Patuloy na nakikipagtalo si Jiro sa kanya, pero sa huli ay naubos na ang pasensya ni Rago at pinaalalahanan si Jiro na siya ay isang Mononoke pa rin, isang halimaw na kumakain ng tao, at mas mabuti pang bumalik na lang si Jiro sa kama at magpanggap na hindi sila nagkita, ngunit bigla na lang may isang estranghero na pumasok sa compound ni Jiro at nakialam sa kanila. Wala talagang ideya si Jiro kung sino itong lalaking ito, pero sinabi niya dito na umalis na dahil hindi siya inanyayahan. Gayunpaman, tinawag ng lalaki si Jiro na isang ignorante at binago ang kanyang braso bago siya atakihin. Nahuli si Jiro sa hindi inaasahang pagkakataon, kaya hindi siya nakapag-react ng tama, pero tumanggi si Rago na hayaang mamatay siya ng ganoon, kaya tumalon siya at itinulak si Jiro palayo bago dalhin ang lalaki sa kagubatan.
Ginagawa niya ang lahat para makaligtas, pero dahil hindi pa siya nakakabawi ng lakas, madaling nahabol ng demonyo si Rago at pinatumba siya sa lupa sa loob ng ilang sandali. Sinabi niya kay Rago na hindi pa huli ang lahat para huminto at sumang-ayon na tulungan ang kanilang panig dahil naglaan sila ng maraming pagsisikap upang sirain ang selyo na nagkulong kay Rago, at ayaw nilang mapilitan na patayin siya dahil sa hindi pakikipagtulungan, ngunit sinuklian siya ni Rago ng pagmamaktol at sinabi sa kanya na kung gusto niya ng kapangyarihan niya, kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para makuha ito. Ang demonyo ay nagmamadali kay Rago ng buong lakas, ngunit bago siya makasugod, biglang lumabas si Jiro gamit ang kanyang pamilyang katana at pinagsasaksak ang demonyo sa braso. Hindi makapaniwala si Rago na bumalik talaga si Jiro at tinawag siyang Hangul dahil sinayang niya ang pagkakataong binili niya para makaligtas, pero sinabi ni Jiro na hindi niya kayang iwan si Rago na mamatay dito sa halimaw na iyon. At saka, kung talagang napatay ng demonyo si Rago, malamang babalik din ito para kay Jiro, kaya ito na ang pinakamainam na opsyon na mayroon siya. Ganap na nagbago ang anyo ng demonyo at naghahanda ng atakihin si Jiro, ngunit nakakagulat na hindi man lang natitinag si Jiro sa kanyang halimaw na anyo. Napansin din niya ang mga disenyo sa katana at ang mga kakayahang magtago na ipinakita ni Jiro kanina, at pinaghihinalaan niya na si Jiro ay isa sa mga shinobi. Ang demonyo ay nag-charge sa kanya at nagbigay ng suntok. Ngunit kahit sigurado itong tinamaan niya ito, nang tingnan nito ang kanyang kamao, ang nakita lamang nito ay isang piraso ng tela, dahil si Jiro ay talagang umiwas at naghahanda ng umatake mula sa itaas. Gayunpaman, kahit na ito ay isang magandang plano, labis na pinabayaan ni Jiro kung gaano kabilas talaga ang halimaw, dahil bago pa man siya makasugod, nakapag-flash step na ito sa likod niya at tinaga si Jiro sa likod gamit ang daliri nito. Sinubukan ni Jiro na maglunsad ng isang huling atake sa demonyo, ngunit tumalon ito pabalik upang iwasan ito, at humanga ito na kaya pa niyang mag-isip na umatake kahit na may ganong sugat, pero wala nang halaga iyon ngayon dahil wala nang paraan para makaligtas si Jiro sa ganong sitwasyon. Lumapit si Rago kay Jiro at tiningnan ang kanyang namamatay na katawan na may guilt dahil alam niyang hindi ito mangyayari kay Jiro kung hindi dahil sa kanya. Ngunit nang makita ng demonyo si Rago na tinitingnan si Jiro sa ganung paraan, inisip niyang baka iniisip nito na kainin siya dahil ang pagkain ng tao ay makakatulong kay Rago na maibalik ang kanyang buong kapangyarihan. Pumayag siyang ibigay kay Rago ang katawan ni Jiro sa pag-asang magbago ang isip nito tungkol sa pag-aalok ng tulong, ngunit wala sa isip ni Rago na gawin iyon. Totoo na ang pagkain kay Jiro ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan, pero utang na loob niya kay Jiro ang napakarami para gawin iyon sa kanya o hayaang mamatay siya dito, kaya sa halip, nagpasya si Rago na hayaan si Jiro na kainin siya. Pagkatapos ay nag-transform siya at lumipad papasok sa katawan ni Jiro, naglalabas ng malaking halaga ng enerhiya habang ang tunay na kapangyarihan ni Rago ay sa wakas ay lumalabas, at hindi makapaniwala ang demonyo na talagang pagtataksilan ni Rago ang manuno kay Kind sa ganitong paraan at ibibigay ang kanyang kapangyarihan sa isang tao. Si Jiro ay nagkamalay muli habang ang kanyang mga sugat ay gumagaling gamit ang kapangyarihan ni Rago, ngunit wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, at siya ay nagulat sa lahat ng madilim na usok na lumalabas mula sa kanyang katawan. Nang mga sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Rago sa kanyang isipan, sinasabing tigilan na ang kalokohan at magpakatutok dahil nasa gitna pa sila ng laban. Muling umatake ang demonyo kay Jiro, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis ang katawan ni Jiro upang maiwasan ang mga atake nito, at nakaiwas siyang maimpal ng pangalawang beses. Gayunpaman, wala siyang ideya kung paano talagang pabagsakin ang demonyo, pero nandyan si Rago. Sinabi niya kay Jiro na ang kailangan lang niyang gawin ay gumawa ng kamao, at siya na ang bahala sa natitira. Hindi talaga naiintindihan ni Jiro kung ano ang ibig sabihin noon, pero sumunod siya, at habang siya ay sumisipa, ginamit ni Rago ang kanyang enerhiya para magbutas ng diretso sa torso ng demonyo, pinatay ito sa isang sipa. Si Jiro ay hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari, ngunit bago pa siya makapag-isip ng maayos, bigla siyang napalibutan ng mga ahente mula sa Espionage Bureau na dumating dito bilang tugon sa espiritual na kaguluhan, at siya ay nawala ng malay upang maaresto para sa interogasyon. Ang susunod na alam ni Jiro, natagpuan niya ang sarili sa isang kama ng ospital kasama ang batang babae na knockout siya na nakatayo sa tabi niya, at nang mapagtanto niyang gising na si Jiro,
mabilis siyang tumawag sa kanyang hepe para ipaalam na muling gising si Jiro. Wala pa ring ideya si Jiro kung sino siya, kaya tinanong niya kung ano ang nangyayari, at lumabas si Rago mula sa kanyang dibdib upang sabihin na kasinggulo rin siya ng isip ni Jiro sa ngayon. Noong mga sandaling iyon, napansin ni Ichikun si Rago na nakaupo sa ulo ni Jiro, at sa wakas ay napagtanto ito ni Jiro makalipas ang ilang sandali, kaya't nagsimula siyang sumigaw kay Rago na bumaba na. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin ang boss ni Ikika para tingnan si Jiro. Sabi niya, natutuwa siyang makita na mukhang maayos si Jiro, at tinanong din niya si Rago kung kumusta na siya, pero ayaw makipag-usap ni Rago sa kanya ngayon. Sa kabila ng bahagyang alitan, nagulat si Ryosuke sa kung gaano kalmado si Rago, dahil inaasahan niyang mas mapaghimagsik ito kaysa sa ngayon. Ipinakilala ni Ryosuke ang kanyang sarili bilang pinuno ng Mononoke Division at si Ikika bilang kanyang nasasakupan, at dahil gusto ni Jiro ng paliwanag tungkol sa lahat ng nangyayari ngayon, nagpasya si Raya na simulan ito sa pagtatanong kung alam niya ang tungkol sa Aniwabin, at naaalala ni Jiro na may kaunti siyang nalalaman tungkol dito. Sa kanyang alaala, sila ay mga undercover na ahente na nagtrabaho para sa Edo Shogunate, at idinagdag ni Raya na habang lumilipas ang panahon, ang Aniwabin ay lumipat mula sa serbisyo sa Shogunate at ngayon ay nagsisilbi sa modernong gobyerno bilang Bureau of Espionage. Gumagawa sila ng maraming bagay, kabilang ang pangangalap ng impormasyon, pagpasok sa ilalim ng lupa, at, syempre, paghahanap at pagwasak sa Mononoke. Kaya't may isang buong departamento na nakatuon sa paghawak ng mga insidente ng Mononoke, at naging madali ang buhay ni Ryo sa loob ng ilang panahon dahil kadalasang hindi naman nagiging malaking problema ang mga Mononoke. Gayunpaman, kamakailan lang, naging sobrang abala ang mga bagay-bagay dahil inatake ang kanilang pasilidad ng isang grupo ng Mononoke, at sa panahon ng pag-atake na iyon, pinalaya si Rago, na nakatago sa pasilidad. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin sigurado si Ryo kung paano nga ba nauwi sa ganitong sitwasyon sina Rago at Jiro, kaya't tinanong niya si Jiro upang ipaliwanag ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Jiro ang buong pangyayari, at agad na tinawag siyang tanga ni Ikika dahil nagligtas siya ng isang Mononoke ng walang plano, pero ayaw pakinggan ni Jiro ang ganitong uri ng kritisismo mula sa isang taong hindi niya kilala. Sinabi ni Raya kay Ikika na magpakatatag siya dahil ang katotohanan ay ganap na nakadikit si Jiro kay Rago, at maliban kung may gagawin sila, mananatili siyang ganyan magpakailanman. Gayunpaman, wala silang ideya kung paano ito maibabalik, at wala rin silang ideya kung ano ang balak ng ibang Mononoke, kaya't sinabi ni Raya na dadalhin nila si Jiro sa protektadong kustodiya. Sinubukan ni Jiro na tumutol pero sinabi ni Raya na wala talaga siyang pagpipilian sa bagay na yon. Nilinaw niya na hindi sila mga bayani ng katarungan o anumang bagay na katulad nito, kaya wala silang obligasyon na panatilihin ang mga personal na karapatan ni Jiro. Nakapagsumit na sila ng ulat tungkol sa nawawalang tao para sa paglilipat kay Jiro sa ibang pasilidad bukas ng umaga, pero sa ngayon, sinabi ni Raya na magpahinga na lang siya. Binanggit din niya na may mga gwardya na nakatayo sa labas ng kanyang pinto, at sinabi niyang nandoon sila para protektahan si Jiro sakaling may mangyari, pero alam ni Jiro na malamang nandoon lang sila para siguraduhin hindi siya makatakas. Medyo nag-aalala si Jiro dahil kung siya ay dadalhin, malaki ang posibilidad na hindi na niya muling makita ang kanyang lolo, at ang ganitong sitwasyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit na sinasabi ni Rago na ang pakikialam sa kanya ay magdudulot lamang ng problema. Sabi ni Jiro na hindi siya nasa mood para sa sermon ngayon, pero sabi ni Rago na hindi siya nagtatangkang mag-sermon. Gusto lang niyang maintindihan ni Jiro ang kabuuang sitwasyon ng nangyayari dito. Maaaring nangako ang dalawa na ang lahat ng nangyayari ngayon ay para sa proteksyon ni Jiro, pero sila rin ang mga taong nagtatakip kay Rago noon, kaya nahihirapan si Rago na maniwala na hinayaan lang nila si Jiro na mamuhay ng normal pagkatapos niyang makipag-isa sa isang Mononoke. At saka, may mga Mononoke pa na pumasok sa pasilidad para palayain si Rago sa unang pagkakataon. Kung handa silang makialam sa bureau para makuha si Rago, hindi sila basta-basta susuko, kaya tiyak na hahanapin din nila si Jiro, at nangangahulugan iyon na kailangang mag-isip ni Jiro kung ano ang gagawin niya mag-isa. Ang buong pangyayaring ito ay talagang nagbigay kay Jiro ng maraming dapat pag-isipan, at nagpasya siyang hindi na siya magmamalasakit sa sinasabi ng iba at gagawin na ang gusto niya mula ngayon.
Unang-una, sinabi niya kay Rago na kailangan nilang umalis dito, at nagulat si Rago nang marinig yun dahil akala niya wala nang pupuntahan si Jiro sa puntong ito, pero sinabi ni Jiro na wala siyang balak tumakas. Kailangan lang niyang tapusin ang ilang bagay, at pagkatapos noon, kailangan na lang niyang tanggapin kung ano ang mangyayari. Wala talagang ideya si Rago kung ano ang iniisip ni Jiro, pero binalaan niya ito na walang garantiya na magiging maayos ang lahat kung itutuloy niya ito, at hindi siya maaaring umasa kay Rago na ililigtas siya. Pero sabi ni Jiro na makakahanap siya ng paraan sa sarili niya. Habang sinasabi niya ito, napansin niya ang isang grupo ng mga uwak sa labas, at nagkaroon siya ng ideya. Kaya, habang abala pa rin ang mga gwardya sa pagbabantay sa pinto, bigla siyang nag-ingay upang makuha ang kanilang atensyon, at nang pumasok sila upang tingnan siya, sinabi ni Jiro sa mga uwak na atakihin sila upang makakuha siya ng sapat na oras para makatakas. Nagulat si Rago kung gaano ito kaayos gumana, pero wala nang alinlangan si Jiro dahil ang mga uwak na iyon ay mga kaibigan niya, at kung hihingi siya ng tulong, gagawin nila ang lahat ng kanyang hihilingin. Pagkatapos makalayo ni Jiro mula sa ospital, pinasalamatan niya ang mga uwak sa kanilang tulong at binigyan sila ng isang bag ng merienda bilang gantimpala sa kanilang pagsisikap, ngunit kahit na nakalabas na si Jiro mula sa ospital, tinanong siya ni Rago kung ano ang gagawin niya ngayon dahil malamang ay hinahanap na siya ng bureau. Sabi ni Jiro na hindi siya masyadong nag-aalala tungkol doon ngayon dahil may isa lang siyang gustong gawin muna. Pagkalipas ng kaunti, bumalik si Jiro sa kanyang bahay, at sa wakas ay naintindihan ni Rago kung bakit gustong-gusto talagang tumakas ni Jiro dahil kahit na dadalhin siya ng bureau, gusto niyang ipaliwanag muna ang mga bagay sa kanyang lolo. Pagkatapos ng lahat, ayaw niyang isipin ng kanyang lolo na talagang nawala siya. Nakatayo siya sa labas ng ilang sandali, sinusubukang isipin kung paano ipapaliwanag ang lahat ng ito sa matanda. Ngunit bigla na lang lumitaw ang lolo ni Jiro sa likuran niya, na nagulat si Jiro. Sinimulang ipaliwanag ni Jiro ang mga bagay-bagay, pero sinabi ng kanyang lolo na manahimik na lang at sumunod sa kanya, kaya iyon ang ginawa ni Jiro sa ngayon. Pagkalipas ng kaunti, dinala ni Jiro ang kanyang lolo sa isang bukas na stadium, at nagsisimula ng magtaka si Jiro kung gaano karaming lakad pa ang kanilang gagawin dahil talagang wala na siyang masyadong oras bago siya matagpuan ng bureau, at gusto niyang makausap ang kanyang lolo bago iyon mangyari. Tinanong din niya kung bakit siya dinala ng kanyang lolo sa isang bukirin, at sinabi ng kanyang lolo na pumunta siya doon para walang ibang makialam bago niya sinuntok si Jiro sa mukha. Nahulog si Jiro sa lupa at tinanong ang kanyang lolo kung para saan iyon, pero simpleng sumigaw ang kanyang lolo at tinawag siyang tanga dahil hindi niya alam ang bigat ng kanyang ginawa. Wala talagang ideya si Jiro kung ano ang sinasabi nito, pero sinabi ng kanyang lolo na sinabi na ni Ryo sa kanya ang lahat, kabilang na ang tungkol sa pagkakaroon ni Jiro ng Mononoke. Marahil ay hindi niya ito paniniwalaan kung hindi niya ito nakita sa kanyang sarili, ngunit ang katotohanan na naroon si Rago ay tiyak na patunay na totoo ang kwento. Gulat na gulat si Jiro na alam ng kanyang lolo ang lahat ng ito, pero dahil ito ay isang dating miyembro ng Bureau of Espionage, kinamumuhian niya na umabot sa ganito. Pero alam ng matanda kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Nais niyang akuhan ang responsibilidad sa pagkakamali ni Jiro, at para gawin iyon, papatayin niya sina Jiro at Rago upang hindi sila magamit ng bureau o ng Mononoke, at pagkatapos noon, papatayin niya ang sarili niya. Sinubukan ni Jiro na sabihan ang kanyang lolo na magpakatatag, pero wala nang ibang masabi ang matanda. Kaya't tumalon siya diretso kay Jiro gamit ang isang nakamamatay na axe kick. Jiro ay bahagyang nakaiwas sa kanyang atake, ngunit hindi pa niya kailanman nakita ang kanyang lolo na ganito kagalit, at sa susunod na sandali, siya ay mabilis na tinamaan at nahulog sa lupa. Ipinaliwanag ng kanyang lolo na ang mga teknik ng pamilya Azuma ay pinahusay upang labanan ang parehong tao at Mononoke, ngunit itinuro lamang niya kay Jiro ang mga basics para sa sariling depensa. Sa tingin niya ay sayang na hindi na maaabot ni Jiro ang kanyang tunay na potensyal ngayon, ngunit nais niyang matiyak na hindi kailanman magdurusa si Jiro sa mga kalupitan ng mundo ng Mononoke, at para doon, nangangako siyang gagawin niyang mabilis at walang sakit ang kamatayan ni Jiro. Gayunpaman, bago pa man niya mauntog si Jiro, biglang sumingit si Rago at hinarangan ang suntok para sa kanya, itinulak ang lolo ni Jiro palayo. Sinabi ni Rago kay Jiro na magising na siya sa kanyang pagkalumbay at seryosohin ito dahil talagang sinusubukan siyang patayin ng kanyang lolo,
Pero sa kabila ng lahat ng iyon, sinabi pa rin ni Jiro kay Rago na huwag makialam at huwag lumabas hanggang hindi niya sinasabi dahil gusto niyang siya ang humawak nito. Hindi lubos na nauunawaan ni Rago kung bakit tinatanggihan ni Jiro ang kanyang tulong dahil malinaw na wala siyang laban sa kanyang lolo, pero kung iyon talaga ang gusto ni Jiro, hindi siya makikialam. Habang tinitingnan si Jiro ngayon, naaalala ng kanyang lolo kung paano, noong mas bata pa si Jiro, isang araw umakyat siya sa isang napakalaking puno para lang masagip ang isang kuting, ngunit hindi man lang siya huminto kahit isang segundo para pag-isipan kung makakababa siya ng mag-isa pagkatapos niyang masagip ito. Sa kabutihang palad, nandoon siya para saluhin si Jiro, pero sinigawan niya ito dahil sa ginawa niyang napakapanganib na bagay. Kahit na ang pagtulong sa iba ay isang marangal na gawa, sinabi niya kay Jiro na mapapahamak siya kung patuloy niyang ilalagay ang sarili sa mga sitwasyon na lampas sa kanyang kakayahan. Sinabi niya kay Jiro na kailangan niyang matutong umasa sa mga tao sa paligid niya sa halip na subukang lutasin ang bawat problema mag-isa, pero tinanong ni Jiro kung ano ang gagawin niya kung walang makakatulong, at sinabi ng kanyang lolo na kailangan niyang sumuko, pero ayaw ni Jiro na mamuhay ng ganoon. Kaya sa kasong iyon, sinabi ng kanyang lolo na kailangan niyang lumakas para walang sitwasyon na hindi niya kayang harapin. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ng lolo ni Jiro sa kanya na ang mundo ng Mononoke ay wala pang nakakita noon, at kung mapipilitang pumasok si Jiro dito tulad ng ginawa ng kanyang lolo, magwawakas siya sa pagpatay sa kanyang kapwa-tao at Mononoke, at sa huli ay mawawala ang kanyang sarili sa proseso. Ito ay isang malupit at walang awa na mundo, at iyon ang dahilan kung bakit siya nakipaglaban upang matiyak na hindi kailanman mararanasan ni Jiro ito, ngunit mukhang nabigo siya. Humihingi ng tawad si Jiro sa kanyang lolo dahil nandito siya sa gulo na ito dahil sa pakikialam niya sa mga bagay na hindi niya dapat pinakialaman at hindi niya pinag-isipan ng mabuti, pero sinasabi niyang hindi siya nagsisisi sa pagpili na tumulong at hahanapan niya ng paraan para ayusin ang kanyang sariling gulo. Sumigaw ang kanyang lolo, tinawag si Jiro na isang mangmang na hanggal bago siya salakayin, at sinubukan ni Rago na bigyang babala si Jiro na umiwas, pero wala namang balak si Jiro na gumalaw. Nakatayo siya roon at tinanggap ang suntok ng kanyang lolo ng diretso, at kahit na natamba pa rin siya, nagawa pa rin niyang tumayo sa kanyang mga paa. Hindi makapaniwala si Rago na ginawa iyon ni Jiro, at sinabi ng kanyang lolo na napakabodong bagay iyon dahil alam niyang ginawa iyon ni Jiro upang ipakita ang kanyang determinasyon, pero sinabi niya na hindi iyon nagpapatunay ng kahit ano maliban sa katotohanan na kayang tumanggap ni Jiro ng suntok. May kutob si Jiro na hindi ito sapat para kumbansihin ang kanyang lolo, pero sinabi niya rito na, sa mabuti o masama, hindi na siya nag-iisa, kaya kung hindi niya kaya mag-isa, palagi siyang makakasandal kay Rago. Sinabi niya kay Rago na gawin ang bagay, pero wala namang ideya si Rago kung ano ang sinasabi niya at pinapahiya si Jiro sa pagtatangkang magmamagaling kanina, kaya nag-away ang dalawa. Nakita ito ng kanyang lolo at naalala ang sinabi niya kay Jiro tungkol sa paghahanap ng mga taong mapagkakatiwalaan, at sa simpleng pagtingin sa dalawa, kahit nag-aaway sila, alam niya na kapag dumating na ang matinding sitwasyon, handang isakripisyo ni Rago ang kanyang buhay para protektahan si Jiro, at ganoon din si Jiro. Dahil dito, napagtanto niya na baka kayang-kaya na ni Jiro ang sarili niya, kaya sinabi niya sa dalawa na tumigil na sa pagtatalo at inannounce na sumusuko na siya, kaya malaya nang gawin ni Jiro ang gusto niya, pero iniisip pa rin niyang tanga si Jiro dahil pinayagan nitong mangyari. Kinagabihan, umuwi silang lahat, at nagpaligo si Jiro ng mahaba upang maalis ang pagod pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong araw. Humingi rin siya ng tawad kay Rago sa pagdadala sa kanya sa gulo at sa pagiging makasarili kanina, pero sabi ni Rago, hindi naman ito gaanong nakakaabala sa kanya. Hiningi lang niya na mas umasa si Jiro sa kanya para hindi na siya masaktan ng husto sa susunod, at pumayag si Jiro, kahit na wala siyang ideya kung ano ang kanilang haharapin mula ngayon dahil kailangan na niyang makipagtulungan sa Bureau of Espionage simula bukas.